Mga kapuso, tinatawag na National Cultural Treasure yung 8 simbahan na winasak ng lindol kaninang umaga. Ilang daang taon nang nakatayo ang mga simbahan na yan pero sa isang iglap, gumuho sila. Aalamin ngayon ng mga eksperto kung paano maitatayong muli ang mga antigong simbahan na yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang Bohol ay kilala sa ilan sa pinakamatatanda at pinakamagagandang simbahan na ilang daang taon na ang pinagdaanan. Sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol, 8 antigong simbahan kaagad ang apektado. 2 rito ganap na gumuho. Ang Loon Church na ayon sa eksperto mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ay itinayo noong 1853. Gumuho rin ang Maribohok Church na ilang daang taon na ang tanda, itinatag sa pagitan ng late 1700s at early 1800s. At this moment, we can put up makeshift churches. No? What can we do? We could always begin from zero, not from ground zero. And then from there, we can start to rebuild. Malaki rin ang sira ng Lubok Church na itinayo noong 1638. May sira rin ang Dawis Church, Loay Church at Cortes Church. Nasira din ng lindol ang bell tower ng Baclayon Church na itinayo noong 1727. Gumuho din ang makasaysayang watchtower ng Luway. Dahil sa kanilang kahalagahan, lahat ng ito ay dati pang naideklara ng pamahalaan bilang mga National Cultural Treasure. Nasira din ang Albuquerque Church na idineklarang National Cultural Property. Doon tayo nagdarasal, doon natin ililibing yung mga ninuno natin, doon natin binibinyagan yung mga anak natin, doon natin pinapistahan yung mga pintakasi natin. So halos lahat ng buhay natin ay naalala sa simbahan. Sa dami ng mga na-baptize doon, no? Nilibing doon, weddings. It's part of the soul of the community. Ayon sa NCCA, bukod sa mga matandang simbahan ng Cebu at Bohol, importante rin ang mga antigong imahe at artwork. Kaya nananawagan silang bantayan ng mga tao ang kanilang simbahan. Isang emergency meeting ay sinagawa kanina na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa mga makasaysayang lugar gaya ng mga simbahang ito. Dito sa Maynila, itong Manila Cathedral ay sumasailalim ngayon sa restoration para mapaganda pa ito at mas tubagal ang buhay. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga simbahan na nasira sa Bohol ay sumasailalim din sa restoration na katulad dito. Matapos ang pulong, inanunsyo ang pagbuo ng isang Heritage Task Force na binubuo ng mga eksperto para suriin ang sira at pag-aralan ng restoration ng mga estruktura. Pero sa tanong kung maitatayo pa ang mga simbahan ng Lubok, Loon at Maribohok na lubhang nasira, hindi pa masagot ng National Museum. We'll have to assess whether it is possible, whether it is feasible in a way that is acceptable to all the stakeholders. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.